Ang China ay patuloy na gumagamit ng water cannon laban sa Pilipinas sa West Philippine Sea na nagdudulot ng tensyon dahil sa territorial disputes. Hindi na mabilang kung ilang beses na itong nangyari simula nang magkaroon ng tensyon. Patuloy din ng China sa pagharang sa operasyonal ng ating Coast Guard sa paghahatid ng supply sa mga tauhan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. At tila pinipigilan ng China ang Pilipinas sa ating sariling teritoryo at ipinipilit ang kanilang kontrol dito. Subalit sa maraming beses na binomba tayo ng tubig ng China gamit ang kanilang mga water cannon, bakit nga ba hindi gumaganti ang ating pwersa at tila pinagsasawalang bahala na lamang ito? Hindi tayo gumaganti sa kanila kaya tuloy lang sila sa ganitong gawain. Sa totoo lang, ang aksyong ito ng China ay isang malaking paglabag sa international law at marapat lamang na hindi sila hayaan na paulit-ulit nila itong gawin sa atin. Bakit nga ba hindi gumaganti ang Pilipinas sa pag-water cannon ng China sa ating mga tropa sa West Philippine Sea? Naduduwag nga ba o kaya'y natatakot tayo sa China? Hindi pa ba sapat ang paulit-ulit na ginagawa nilang pambobomba ng tubig sa ating mga tauhan na maaaring magdulot ng malaking panganib sa ating mga tropa? Ano pa ba ang dapat gawin ng China na malala sa ating mga barko para umaksyon ng ating gobyerno? Sapat ba na puro na lamang pagbabanta ang ating gagawin laban sa China? Ilan lamang yan sa mga tanong ng ilan nating kababayan na susubukan nating sagutin. Noong Nobyembre 21, 2021, ang China ay unang gumamit ng water cannon upang itaboy ang ating resupply boat sa Ayungin Shoal. Ang resupply boat ay nagdadala ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, damit, langis at gamot para sa mga tauhan sa BRP Sierra Madre. Bagamat walang pinsala sa unang pangyayari, itinuturing ng Pilipinas na paglabag ito sa batas at mapanganib ang kilos ng China. Ang Pilipinas ay nagplano na mag-deploy ng mga barko ng Coast Guards at Bureau of Fisheries upang alalayan ang mga resupply boats sa hinaharap. Gayunpaman, mas naging agresibo ang China sa pagpapadala ng mga daan-daang barko sa West Philippine Sea at patuloy na binobomba ang mga resupply boats ng Pilipinas. Lumobo ang mga barko ng China na umaali-aligid sa West Philippine Sea at paulit-ulit pa rin ang ginagawa nilang pambobomba ng tubig sa ating mga resupply boats. Bukod sa pagwa-water cannon sa ating mga maliliit na barko, ang mga barko ng China ay gumagawa rin ng mga mapanganib na galaw tulad ng pagharang sa ating mga bangka. Noong nakaraang taon, isang barko ng China ang humarang sa mapanganib na galaw upang pigilan ng Philippine Patrol Vessel ng BRP Malapascua mula sa paglapit sa Second Thomas Shoal, isang nakalubog na bahura na teritoryo ng Pilipinas. Noong taong ding yun, unang beses na gumamit ang China ng laser na nagdulot ng physical na paghihirap sa ilang tropa ng Pilipinas. Ayon kay Commodore Armand Balilo ng Philippine Coast Guard sa isang ulat ng The Associated Press, 2 beses na sinilaw ng China ang barkong BRP Malapascua gamit ang Berdeng laser light na nagresulta ng pansamantalang pagkabulag ng mga tauhan sa barko. At noong mga nakarang buwan lamang, muli na namang nagmanyobra ang China ng napakadelikado. Sa isang nakakabahalang insidente, isang Philippine Coast Guard at isang Chinese Coast Guard ang nagbanggaan. At ang insidente na ito ay hindi isang aksidente lamang kundi sinadya talaga ng barko ng China na banggain ang ating barko. Kasabay nito ay ang pag-atake ng isang bangkang sibilyan ng Pilipinas ng isang resupply boat na maghahatid sana ng supply para sa ating mga tauhan na nakahimpil sa BRP Sierra Madre. Ito ay tinatawag na Unay sa May 4 na winater cannon ng 2 barkong Chinese Coast Guards habang papunta ito sa Ayungin Shoal para maghatid ng supply. Dahil sa ginawang ito ng China, ang salaming bintana ng Unay sa May 4 ay nabasag na nagdulot ng pagkasugat sa 4 na Filipino Navy na lulan ng bangka. Dahil sa tinamong mga pinsala, mabilis itong dumaong sa pinakamalapit na isla sa Palawan. Ang mga hindi pinangalan ng tripulanteng Pinoy ay kaagad namang nalapatan ng lunas. At sa dinami-rami ng beses na binobomba tayo ng tubig sa mismong teritoryo natin, bakit nga ba tila nagbubulag-bulagan ng ating bansa at hindi gumaganti? Kahit saang anggulo tingnan, napaka-obvious na binubuli na tayo ng China sa ating sariling teritoryo na siguradong magpapatuloy pa rin. Ayon sa China, lumalagpas kasi umano ang ating mga barko sa kanilang teritoryo na sa katunayan, parte naman ng EEZ ng ating bansa. At ang mapa na pinangahawakan nila ay imbalido at walang sapat na batayan ayon na mismo sa International Tribunal.
Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner, hindi pa masasabing armed attack ang paggamit ng water cannon ng China sa barko ng Pilipinas, kaya't hindi ito sapat na dahilan para ipatupad ang Mutual Defense Treaty natin sa bansang Estados Unidos. Hindi umano dapat gamitan din ng dahas upang matikman din ng China ang kanilang hinahanap. Pero marami na ang galit na galit at sapat na umano itong dahilan upang direkta na tayong gumanti sa China. Paano umano kung sa pagbobomba nila sa atin ng tubig ay lumubog ang ating mga barko? At paano kung may malubhang masaktan at ang mas malala pa, paano kung may masawi dahil sa ginagawang ito ng China? Para sa ilan, hinihintay umano ng Pilipinas na may magbuwis pa ng buhay para sa ating mga tauhan bago tayo gumanti. Ayon din sa ating hukbong sandatahang lakas, hindi umano sapat ang water cannon para maglunsad tayo ng pag-atake. Mas magiging malala lamang umanong sitwasyon kung sakaling tayo ay gumanti ng pisikal. Mas mabisa pa rin umano na sundin kung ano ang nasasaad sa International Tribunal, pero ang China ay walang balak na sundin ito. Hindi kagaya ng ibang mga bansa tulad ng Malaysia na hinuhuli nila at ikinukulong ang mga Chinese at kahinahinalang barko sa kanilang teritoryo. Para sa Pilipinas, mas maigi umano na idaan sa maayos na paraan ng ating gagawing pag-atake sa China at hindi nangangailangan ng dahas at pagkasawi. Tulad na lamang ng pagpapataw ng mga sanksyon sa kanilang bansa na mas malaki ngayon ang impact sa kanilang ekonomiya. Hindi lang din naman Pilipinas kasi ang nakakakita sa ginagawang ito ng China sa ating bansa. Ang maaari na lamang siguro nating gawin ngayon ay ang mag-ipon ng mga ebidensya laban sa mga Chinese sa ginagawa nila sa ating teritoryo at sa ating mga mangingisda. Gray vessels or Navy vessels, it does not matter. That is an attack on the Philippines by a foreign power. I think Secretary Austin explained it very well. If any Filipino serviceman is killed by an attack from any foreign power, then that is time to invoke the Mutual Defense Treaty. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang panghihimasok ng bansang China sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Pero laging tatandaan na hindi lamang mga bansang malalakas ang ating kakampi. Kung lusubin man tayo ng China, taimtim na pagdarasal sa Diyos ang higit na mas matibay nating sandata at tiyak na siya ang pinakamalakas nating kakampi. Pero kung kayong tatanungin kaibigan, tama nga ba nagantihan na natin ng China sa ating mga teritoryo at sa ginagawa nilang panghaharas sa ating mga barko? O mas maiging hayaan na lang natin silang mangbuli ng mangbuli habang tayo ay nagpapalakas ng ating pangdepensa? Para kung dumating man ang araw na may mamatay na sundalo, ay mayroon tayong bala at panglaban sa kanila kahit papano. Anong masasabi nyo kaibigan? Paki-comment lamang po sa ibaba. Maraming salamat po.